I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. And good morning sa ating Malacanang Press Corps. The National Food Authority is happy to announce ng ating pong buffer stock sa kasalukuyan ay nasa 358,000 metric tons. O kung susumahin natin sa sako ng bigas, ito po ay katumbas ng 7.16 million bags o katumbas na bigas. Wow. Ang ibig pong sabihin yan, kung ito po ay maglalast no, ng 9.36 days, kaya pong pakainin ng buong Pilipinas ng mahigit 9 na araw. Pagdating naman po sa ating mga consumers, mababang presyo ng bigas, ang National Food Authority po ay mayroong programa together with the Department of Agriculture and the FTI, and with the cooperation of our LGUs, meron tayong tinatawag na 30 pesos per kilo na bigas sa merkado, sa mga participating LGUs. And at the same time, patuloy yung ating P29 o yung 20 pesos na bigas para sa ating mga vulnerable sectors. Sa ating mga magsasaka naman, alam naman natin, panahon ng anihan, marami ang nagbebenta sa National Food Authority. So sa first quarter of the year, ending March 31, nakaprocure na po tayo ng 2.2 million bags of palay. Katumbas po yan ng 2.6 billion pesos na po ang nabili natin para mula sa ating mga magsasaka. Galing. At patuloy pa po tayong namimili hanggang sa kasalukuyan. Isa pong programa na pinatutupad natin at kasalukuyan nating in-improve ay yun pong fast lane for our small farmers. Dati po, 50 bags lamang ang po pwede pababa. Ngayon, itinaas natin to 70 bags pababa para mas ma-accommodate pa natin yung maraming magsasaka na gustong magbenta sa National Food Authority. Lamang po. Maraming salamat. Questions for Narinig Administrator nyo yun? Lacson. Murang Eden bigas Santos, sa Net amin. 25. Guys, murang bigas dito sa amin. Sa totoo lang. Administrator, good morning po. Doon po sa nabanggit ninyo na meron tayong supply ng pagkain para sa 9.36 days. Ano po? Can we safely say na ito pong supply ng pagkain na ito ay masasabi na ang Marcos administration po ay on track para dun sa kanilang ini-aim na food security ng Pilipinas? Yes. Okay. Kung ang bigas ang ating pag-uusapan, ako masasabi ko na we are on track. In fact, in less than a year, from one day to last buffer stock, ngayon po ay 9.36 na. So Wow. we are on track and we are continuously increasing our buffer stock for rice. Alam naman natin ang bigas ang pangunahing gauge for food security. And for this year, dahil na bago na nga yung RTL, we will increase our buffer stock up to 15 days. So Yes. from 9.36, i-hit natin yung 15 days hanggat meron po tayong pambili ng palay sa mga magsasaka. Yay! Kasi po yung issue ng food security ay lead agencies Department of Agriculture. Tama po ba? Tama po yan. Hindi po ang Department of Social Welfare and Development. Ang primary mandate po ni Department of Agriculture is palakasin ang sektor ng agrikultura for food security. Okay po. Nabanggit niyo po na merong 30 pesos na kilo ng bigas at parang meron ding 20 pesos. Tama po ba? 33 pesos 33. at 29 pesos. 29. Ito po ay limitado lamang yung supply na maibebenta po sa ating mga kababayan or mas marami pong mga mahirap na Pilipinong maaari pong maka-avail nito. In terms of volume na pwede naming ilabas, pwede kong sabihin hindi limitado ang volume kasi sa napakarami nating stocks na kailangan din nating ilabas. Ano? But in terms of availment, per individual or per household, meron pong mga isinet na parameters ang Department of Agriculture para po hindi rin naman masamantala. No? Sa P29, no, para sa mga vulnerable sectors, I think tinaas ni Secretary Francisco Chu Laurelian into 30 kilos per month. Last question na lang po, Administrator. Yun pong 2.2 million bags of palay na nabili sa first quarter po,
Saan po specific na mga lugar ito o probinsya ng ating mga magsasaka nabili? Ito po ay buong Pilipinas except for NCR at saka a little sa Region 7 kasi wala talaga silang production nun. Thank you po. Basta dito sa amin guys, mura ang Eileen bigas. Taliping Abante. 30, 32, 33, 35. Ay! Shoutout sa inyo, mga beswa. O, Good morning, 40. Administrator. Sobrang thank you. Hanggang, meron pa bang sapat na pondo para dito sa season na to, yung pagbili ng palay? Opo, marami pa po tayong pambili dahil nakaka 2.6 billion pa lamang po tayo. Ang ibinigay po sa atin ng gobyerno ay 9 billion. Oh. At inuubos pa rin po natin yung kaunting natira last year. Oh, Sir, oh, nakarating na po boss. ba sa inyo ang report na yung karamihan sa nagbebenta ng palay sa NFA, particularly Region 2, ay mga trader na at hindi na mismo yung mga magsasaka ang nabibilhan ng palay? Well, nakakarating po sa atin yung mga ganyang reports at bine-verify natin yan immediately. And it turned out mga farmer co-ops and association po ito. So, they are properly documented at may mga pinapakita po silang mga rehistro no, from the RSBSA ng Department of Agriculture. So they are considered also farmers kasi ang sabi, traders, sila ang bumibili ng palay sa farmers sa murang halaga and then ibebenta nila sa NFA. Ang sistema po ganito, no? The farmers can sell directly to us or their co-ops and associations. Okay, sir. Thank you. Clay Pardilla, People's Television. You see, Good morning guys? po, Admin. Admin, what does it mean for the government kapag na-fulfill po yung 9 na araw na buffer stock at kailan po mapupuno yung 15 days na buffer stock? How essential na makamit ito before the burr months and the onset of the rainy season? Salamat po. Yung 9-day buffer stock natin, napaka-importante niyan, no? Kung bigyan ko kayo ng context, noong panahon ng pandemya, 2020, ang release po natin sa isang taon, 2020, ay katumbas ng 9 days o yung more than 6 million bags of bigas. So yan yung kahalagahan ng 9 days na yan sa atin. Kung magkaroon man ng pandemya ulit, kayang-kaya natin isang taon na may distribute yan sa ating mga kababayan. Kailan natin ma-reach yung 15 days? Hoping before the year ends, ma-reach natin yan or sa itong wet season harvest, ma-achieve natin yan. At yun kasi ang bagong mandato ng RTL sa atin. Although there is a challenge as well dahil ang pondo na ibinigay sa atin ay pang 9 days buffer stock lang. Oh, Sam Madanilla, See, guys? Business Mirror. ganda, no? Galing. Good morning, sir. Bali, magkano po yung kakailanganin nating budget para ma-complete yung 15 days na minention nila kanina na buffer stock? At saka meron po ba tayong available space sa mga warehouses? Kasi previously na-mention po ni Sec. Laurel na medyo kinulang na tayo ng 300,000 metric tons. Ngayon po ba, paano natin makukomplete yung 15 days kung yung 9 days nga medyo nahirapan na sa mga warehouses? Yeah. Okay, ganito, no? Sa unang tanong mo, mga 8 billion pa ang kailangan natin to fill up the 15-day buffer stock. Pero dahil flexible ang pricing natin, pwede nating maitaas, maibaba yung presyo ng palay and we can buy more kung medyo mura ang palay, no? Ngayon, kung sapat ba yung ating mga warehouses, we have an existing ongoing program for modernization of our warehouses, no? 136 warehouses are now under repair. 36 are under construction. Yung sa mga repairs, we expect by the end of next month, marami na dyan ang matatapos at magagamit na natin para dito sa mga karagdagang buffer stock. Totoo yun sa ngayon, we are experiencing problems of warehouse congestion. In fact, 36% of our warehouses sa mga high-producing regions ng palay ay puno na or almost full na. Yun yung ating napipick up ngayon sa mga social media and all the news na ang haba ng pila sa NFA dahil 36% sa ating mga bodega sa rehiyon 1, 2, 3, 4, 6, and 12 36% puno na. Galing. Bali, sir, i-clarify ko lang. Yung na-mention nila kanina na na 8 billion, on top to dun sa 9 billion na existing budget ng NFA for this year. Yes.
May plan po kaya ang NFA to request for additional budget from... That we will do when the time comes. Pero ang iniisip ko kasi as the administrator of the National Food Authority, if we can unload the existing stocks now, that will generate fund for us to buy more palay. Yan. Wow. Tapos, kung dahil nga may insufficient fund, tapos medyo may kulang pa rin sa warehouses, do we still think that it is feasible to reach yung 15 days na buffer stock this year? To be honest, it's a tall order. Pero I think it can be achieved. Basta't na-manage nating mabuti at makalabas yung ating mga stocks sa ating mga bodega. That's why I am also encouraging our countrymen para at least kung gusto nila maka-avail ng 33 pesos at 29 pesos, encourage nila yung kanilang mga local government executives na mag-participate dito sa Food Security Emergency Program or declaration ng Department of Agriculture para ma-declag yung aming mga warehouses. So, para ma-push nila yung mga LGUs, medyo hindi ganon ka-init yung pag-withdraw ng mga local government units sa ating mga stocks. That will help us a lot kapag nailabas natin. I-clarify ko lang, sir. Bali, ano yung buying price nung sabi niyong 8 billion plus 9 billion? Yung para maging sufficient yun, ano yung buying price dapat? It's a varying price kasi. Price range tayo. We can buy from 17 to 23 sa fresh, 23 to 30. So, ang clean and dry. So, walang specific price tayo. Depende sa panahon. Naku, Sige po, sir. Last question mataas on pala food ang security, presyo, Eileen guys. Taliping. Ganda. Abante. Sulit ang mga magsasaka. Follow up ko lang, sir. Di ba, nagbebenta kayo sa LGUs. Gaano na karami po ang nag-avail dun sa offer nyo? Magandang tanong yan. Sa ngayon, February 3 na declare yon, pero hanggang sa ngayon, nasa sa 20,000 bags pa lang yung actual na lumalabas sa aming bodega. Pero napakaraming orders, meaning hindi pa lang nila na withdraw. Reality is 20,000 bags pa lang. Ano po ang nagiging dahilan at parang nababagalan? Well, we can only speculate, pero yung iba kumukuha kasi ng COMELEC exemption, yung iba kumukuha ng resolution sa kanilang mga council. Okay, thank you, sir. Thank you very much, Admin Lacson. Yusek Claire, please. Thank you. Thank you very much, Administrator Larry Lacson. So, pwede na po natin siyang excuse. Maraming salamat po.